Hi, I'm Brother Sunny Hagos, former pastor, now presenter. Welcome to our channel. Correct me if I'm wrong. This afternoon, I'm going to present to you the doctrine about the Eucharist. Noong nagbalik po ako sa simbahang Katoliko, ang very attractive sa akin dito sa simbahang ito ay ito pong turo about sa Eucharistia. Ito ang para bang sabihin natin na magnet, Magnet. Para sa akin, ang Eucharist ay para siyang gold o diamond na dapat ingatan. Pero hindi lang siya gold at diamond, siya isang parang pagkain na dapat balik-balikan. So, gaya ng sinabi ko na, ito yung tumambad sa akin nung nagbalik na ako sa simbahang Katoliko na napaka-importante, Napaka-attractive sa akin. Ang salita pong Eucharist ito po'y galing sa wikang Grigo na Eucharistin o Eucharistos. Ang ibig po sabihin nito ay pagpapasalamat sa Diyos. Pagpapasalamat sa Diyos dahil sa Kanyang ginawa na paglikha sa atin, dahil sa Kanyang ginawang pagliligtas at Kanyang ginagawang banalin tayo. So, sa etymology pa lang ng Eucharist, ang ganda na. Sa panahon po ng mga apostol, bagamat ang salita pong Eucharist ay nandoon na, ay hindi pa po ito ginamit ng mga apostol. Dahil ang ginagamit po nila sa kanilang Christian gathering ay yung salita pong Lord's Supper o Lord's Supper, ano pa nga yung isa? Minsan, ginagamit din yung agape meal, nakalagay sa tradition yun. Breaking of the bread, ginagamit din nila. Pero po sa kalagitnaan ng ikalawang siglo, 2nd century, ito po yung panahon ni Justin Martyr, ang Eucharist ay ginamit bilang title ng pagtitipon ng mga Kristiyano. At ang pagtitipong ito ay parang binubuo na ito ng Liturgy of the Word at Liturgy of the Eucharist. Sa simbahang Katoliko ngayon, paano po naiintindihan ang salita pong Eucharist o Eucharistia? Ito po ay turo o dogma nga ito Ito po ay turo o pananampalatayang hindi nagbabago. Hindi pa bago-bago po ang turo na ito, Isang pananampalatayang hindi nagbabago mula pa sa pasimula, mula pa sa Panginoong Hesus, nung natayo ang simbahan sa panahon ng mga apostol, na ito pong mga elemento sa misa, na gaya ng bread and wine, ito po'y nagiging tunay na katawan at dugo ni Kristo. Ito pong turong ito po ang essence ng salitang Eucharist sa panahong ngayon. At ang salita pong ginagamit ng simbahan dito ay yung salita pong transubstantiation, Transubstantiation. Sana hindi kayo nalilito ng salitang transubstantiation. Ang salita pong transubstantiation ay ito po yung pagbabago ng mga elemento, na ang mga elementong ito, bread and wine, ay nagiging tunay na katawan at dugo ni Kristo. Yun po yung laman ng salitang transubstantiation. Ito po bang turo ng transubstantiation? Ito po ba'y tama o mali? Mali po ito kapag hindi ka Katoliko. May panahon po sa buhay ko na hindi rin ako Katoliko, kaya alam kong mali ito Mali ito sa mga taong hindi Katoliko kasi tinuruan kasi sila ng kanilang mga preachers, mga teachers, at yung mga nagtuturo sa kanila na ang katuroang ito ay mali. At sila naman po ay naniwala lang.
Pero ang totoo po niyan, ito pong mga naniniwalang na mali ito, ay hindi talaga sila tunay na nag-aral o nagsiyasat o nagsaliksik kung tama ba o mali ang turong ito. Minsan nga, yung mga preacher na hindi Katoliko, make us laugh. Para bang pinapatawa tayo, na para bang sinasabi nila na ang mga Katoliko, parang mga aswang o cannibals. Alam mo, ang aswang lamang ang umiinom ng dugo o cannibals ay kumakain ng flesh. At tumatawa naman tayo, no? Parang ganon, ginagawa nilang biro. Mukhang biro, mukha rin totoo. Mga kapatid na mga hindi Katoliko, hindi po mga aswang o cannibal sa mga Katoliko. Ang kinakain nila ay yung mga elemento na bread and wine, at ang nagiging katawan at dugo po ito ni Kristo ay hindi po ito yung form niya. Mamaya ipapaliwanag ko po ito. Yung essence po nito. So, inaanyayahan ko po kayo na sana pakinggan nyo mabuti ang pagtuturo ngayong hapon para mas lalo po maintindihan ano po ba itong Eucharist o transubstantiation. Ang turo po ng transubstantiation ay tama po ito sa lahat ng Katoliko. Sa mga Katoliko, tama ito eh. Sa mga hindi Katoliko, mali. Ang problema lang sa mga Katoliko, bagamat ito ay tama, ay nahihirapan po tayong maintindihan ito. So, siguro po sa ngayong pagtuturo natin ito po yung panahon na makinig po tayong mabuti. Tapos, hindi po natin alam na baka ngayon na tayo buksan ng Diyos ang ating isipan at maintindihan natin ang Eucharist at maintindihan natin ang transubstantiation. Ano? Sa pag-intindi ng transubstantiation o Eucharist, meron pong dalawang bagay na dapat nating maintindihan. Ito po yung salitang accidents at essence o substance. Dahil medyo inabot po ako ng oras ko, abangan niyo po itong aking sunod na episode. Dahil akin pong ipapaliwanag sa inyo sa sunod na episode ang dalawang bagay na ito na dapat nating maintindihan para lalo nating maunawaan itong transubstantiation.